Ibinida sa isang training seminar sa Antipolo, Rizal ang iba't ibang produkto na gawa sa kawayan ay tinuturing na green gold. Binigyan din kung paano nakatutulong ang mga kawayan bilang pangontra sa baha. May unang balita si Bernadette Reyes. Upuan, lampshade at buong bahay kubo. Ilan lang ito sa mga maaaring paggamitan ng kawayan. Ang dating tinaguriang poor man's timber, itinuturing na ngayong green gold. Karaniwang makikita sa kapaligiran ang tinatawag na kawayang tinik, kaya naman pamilyar dito ang mga Pilipino. Pero dito sa Carolina Bamboo Garden, 50 iba't ibang klase ng kawayan ang matatagpuan dito. Kabilang na ang black bamboo na magandang pangdisenyo at iron bamboo na tinaguriang pinakamatibay sa mga uri ng kawayan. Sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtipon-tipon ng mga negosyante, bamboo grower at estudyante para matuto sa lumalagong bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Isa raw ang mga produktong gawa sa kawayan sa isinusulong ng DTI Rizal. If they already have any bamboo products, we can level it up. No? We have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, pinapanukala ang bamboo industry development. Malaki rin ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan para maiwasan ang mga pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.